Discuss nga po natin mga kababayan kung bakit ang tawag dyan ay Centralized Unitary System, yung Charter 87 natin mga kababayan. Now, yung centralized na yan, ang tawag pa nga ng iba dyan ay yung presidential system. Pero actually, yan kaya naging centralized ay dahil ang democracy ay violated. Dahil yung pong estado o yung bayan ay na-dissolve. Now, yung government po ay peke at yung mga institusyon po ay nawala ng silbi. Walang silbi sila, sa halip sila ay naging isang sistema ng liderato, pero liderato na ay siya nagpapahirap sa bayan. Yan po mga kababayan ang nangyari dyan. Kaya ay tinawag na centralized. Mali po kasi ang konstitusyon. Kaya po na-dissolve yung bayan ay dahil yun pong Article 6, 7, and 8, Section 1, doon po ay hindi sa bayan vested ang powers. Kaya ang nangyari, yun pong bayan ay nawala ng soberenya o dakilang kapangyarihan at yun pong mga lakas na yon ay napunta lamang sa mga institusyon. Dahil yung bayan po ay hindi naman na hindi naisilang o kung sa kawanin na-dissolve yung bayan, kaya naman hindi makapagsilbi yung mga institusyon. Siyempre wala yung amo nila. Ang bayan ang amo nila na-dissolve, di siyempre wala silang pinagsisilbihan. Kaya ang nangyari sa kanila ay baliwala yung kanilang serbisyo at kalimitan ay nakakapangurakot lamang yung mga yan. Yan ho hindi na sa kanilang sa kanilang kamalian, hindi na sa mga public servant, kundi doon na po sa mga framers ng konstitusyon, sapagkat yung mga framers ng konstitusyon ang gumawa po ng kamalian yan, mga kababayan. Now, yan po ay gagawin nating democratic, napakadali lang pong gawin yan eh. Yun pong sa halip na vested sa institusyon ang powers, ibe-vested po natin sa bayan sa pamamagitan ng mga institusyon. We will vest all powers in the state through its institution para magkaroon tayo ng sovereign state. Yan po ang una. Ang pangalawa po na gagawin natin, lalagyan po natin ng article, exclusive article ang gobyerno para magkaroon tayo ng gobyerno dahil yan pong pagkakaroon po ng executive, legislative, and judicial ay ang implikasyon po niyan dahil yan lamang ang na-establish natin na institusyon, ang implikasyon po niyan ay walang gobyerno. Ibig sabihin, walang ulo o walang utak ang bayan. Ang legislative ay puso, Article 6, ang executive ay kamay, Article 7, at ang judicial ay referee, Article 8. Pero walang article ang government, kaya peke ang gobyerno. Yan po ang ibig sabihin noon. Kaya ang gagawin po natin, lalagyan po natin ng isang article para sa government. Kaya magkakaroon ng gobyerno. At ang pangatlo, ang ating gagawin, yun pong separation of powers. Bibigyan po natin ng separation of powers dahil yan pong yung constitution na yan ay walang separation of powers. Dahil naman po yun sa Article 6, Section 27 and Article 8, Sections 2, 8, 9, and 16. Ang ginawa nila, pinagtali-tali nila yung mga institusyon, kaya lalong hindi makapagsilbi sa bayan. Yan po lahat. Ang epekto po na yan na kawalan ng estado, kawalan ng government, at kapalpakan ng separation of powers, yan po ang nagre-resulta sa centralized unitary system na siyang nagpapahirap sa Pilipino.
Yan po mga kababayan.